Tumayo na po tayo mga kapatid. It's all always Ama namin Diyos. Salamat po ng napakarami, Ama. Muli po, nakasamba kami sa iyo ngayon. Salamat po sa pag-iingat mo sa amin. Salamat po na mamalaging matatag ang aming pananampalataya. Nag-aalab sa aming mga puso. Ang paghahangad na ikaw ay aming sambahin, Ama. Purihin ang banal mong pangalan. Napakahirap man ang aming kalagayan. Salamat po, Ama. Tuloy na ibinibigay mo sa amin ang pagkakataon. Katulad ngayon, hindi man kami magkakasama sa isang dako. Pero sumasampalataya kami, Ama. Ikaw ang nagkaloob sa amin ng ganitong paraan. Ikaw ang nagbigay sa amin ng pagkakataon para patuloy naming maisagawa ang aming pagsamba sa iyo. Pinupuri ka namin, Ama. Niluluwalhati ka ng aming mga kaluluwa. Maawa ka, muling pagingdapatin mo kaming lahat. Huwag mong tingnan ang aming mga abang pagkatao. Marami kaming kapintasan. Marami kaming mga pagkukulang. Maawa ka, Ama. Patawarin mo ng lahat ng iyong mga anak. At sa aming pagsamba ngayon, tanggapin mo kaming lahat. Hayaan mo po, makapag-alay kami sa iyo ng isang katampatang pagtamba para sa iyong kalwalhatian. Ito na lamang ang tanging nalalaman namin, Ama, na aming magagawa para ipakita namin kayo ang aming labis na pagpapasalamat, ang pagtanaw ng utang na loob sa lahat ng iyong mga pagpapala sa amin. Ito po ang tanging kaparaanan para po na maisagawa namin lagi ang dahilan ng pagtawag mo sa amin sa loob ng iyong banal na iglesia ng buhay na ito, Ama, na iyong ipinagkakaloob sa amin. Patuloy naming maipaglingkod sa iyo habang kami ay nabubuhay. Nawa, wala kang itatakwil sa amin ngayon. Lahat kami, Ama, pagpalain mo. Muling basbasan ang aming mga kaluluwa. Maawa ka, lingapin mo kaming lahat. Tulungan mong muling makasumpo ng biyayang espiritual na totoong kailangan namin o sa pakikipagbaka alang-alang sa pananampalataya. Panginoong Yesus, salamat ng marami sa iyo. Hindi mo binibigo ang aming pag-asa. Narito kami ngayon sa pagsamba. Sumasampalataya kami. Narito ka rin, Panginoon.
sapagkat nangako ka sa amin kung saan kami nagkakatipon sa iyong pangalan, doroon ka sa aming kalagitnaan. Wala kang lalaktawan sa amin. Lahat kami ay pagpalain mo, Panginoon. Hinahanap ka namin sa aming buhay araw-araw, lalo na sa mga pagsamba, para kami ay alalayan at lingapin ang aming mga kaluluwa. Ama, nagkakatiwala kami sa aming pagtitipon ngayon. Muling pagpapalain mo ang aming mga kaluluwa ng mga salita mo na nakahandang ituro sa amin. Maawa ka po, maging sabik kami sa pakikinig, sampalatayanan naming lubos ang mga aral na aming tatanggapin, magsilbing gabay at tanglaw namin sa aming mga paglalakbay araw-araw. Nagkakatiwala kaming lubos, Ama. Mamamalagi ka po sa piling namin, sa aming pagsamba. Hindi mo kami iiwan. Mamalagi po na matibay kaming nakaugnay sa diwa at layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Mga mahal na kapatid, sa mga panahong ito ay nasasaksihan po natin ang paglubha ng kalagayan ng buhay ng tao na dulot po ng matinding kahirap, paglaganap ng katampalasanan, mga digmaan at mga kaguluhan. Idagdag pa po ang walang tigil na pagdating ng mga mapaminsalang kalamidad tulad ditong mga nakaraan sunod-sunod. At higit po sa lahat, ang paglaganap ng epidemya na lalo pang nagdulot ng matinding krisis sa sangkatauhan. Marami po ang nagtataka bakit patuloy na lumalala ang mga pangyayari sa mundo. Kabila ng pagsisikap ng mga dalubhasa sa iba't ibang larangan ng buhay, maging ng mga pinuno ng mga bansa na ito ay malunasan. Hindi nila maunawaan kung bakit po nagaganap ang lahat ng mga bagay na ito. Iba'y nagtatanong kung bakit daw pinababayaan ng Diyos ang sangkatauhan. Subalit sa Biblia po ay maliwanag na itinuturo ang dahilan bakit natin nasasaksihan ngayon lahat ng nakasisindak ng mga pangyayari at kung bakit po ang daigdig ay nasa ganitong miserableng kalagayan. Ano po ang dahilan ng lahat ng matitinding kaguluhan, kalamidad at salot na nagdulot ng paghihirap at pagdurusa sa mundo? Pakinggan po ninyo dito po sa Isaiah 24:5 hanggang 6. Sinira na ang daigdig ng mga naninirahan dito dahil sinuway nila ang katuruan ng Diyos at nilabag ang kanyang mga utos. Winasak nila ang walang hanggang tipan. Kaya susumpain ng Diyos ang daigdig at magdurusa ang mga tao dahil sa kanilang kasama. Papabawasan ang mga naninirahan sa lupa. Kaunti lamang ang matitira sa kanila. Mga kapatid, hindi pala pinababayaan ng Diyos ang daigdig. Lalong hindi dapat sisihin ng tao ang Diyos sa mga pagdurusa at paghihirap sa mundo. Bakit? Ano ba ang dahilan ng lahat ng patitinding kaguluhan, kalamidad at salot na nagdudulot ng matinding krisis sa mundo? Ang sagot po ng Biblia, ito'y sumpa ng Diyos sa daigdig. Ulit po, ito'y sumpa ng Diyos sa daigdig. Bakit? Ang sabi po
susumpain ng Diyos ang daigdig at magdurusa ang mga tao. Yan ang maliwanag na nakasulat. Bakit? Una, ang sabi, sinira na ang daigdig ng mga naninirahan dito. Kayo tatanungin ko, mga kapatid, totoo ba yan? Totoong totoo. Totoo itong sinasabi ng Biblia na sinira na ng mga naninirahan dito ang daigdig. Sino ba naninirahan sa daigdig? Ang mga tao. Ang tao mismo. Ang tao rin ang sumira sa daigdig. Di ba totoo yan? Sa pamamagitan po ng pagsira sa mga kagubatan, walang habas na pagputol ng mga punong kahoy. At lalo na yung hindi mapigil na malubhang polusyon sa lupa, sa tubig, at lalo na sa hangin. Na yan ay sumira sa tinatawag na ecology na itinatag ng Panginoon Diyos para maging maayos ang buhay ng lahat ng mga nilalang niya, hindi lamang ng mga tao, pati na ng mga hayop at ng mga lahat ng nilalang ng Diyos na may buhay, kasama ang mga punong kahoy, mga halaman. Sinira na ng tao. Pero higit sa lahat, ang dahilan, bakit sinumpa ng Diyos ang daigdig? Ang sabi, susumpain ng Diyos ang daigdig at magdurusa ang mga tao dahil sa kanilang kasamaan. Dahil sinuway nila ang katuruan ng Diyos at nilabag ang kanyang mga utos. Lalo namang totoo yan, mga kapatid. Ngayon, higit kailanman, lalong naging masama ang tao. Naku po, napakasama na ng mundo dahil sa kasamaan ng tao. Yan ang dahilan talaga. Bakit sinumpa ng Diyos ang daigdig? Yan ang dahilan bakit nangyayari ngayon ang iba't ibang malalakas na kalamidad. Hindi lamang dahilan dahil sa sinira ng tao ang daigdig, kundi yung mismong kasamaan na ginagawa ng tao. Doon nagalit ang Diyos na lalo para sumpain ang daigdig. Sa makatwid, ang Diyos mismo nagpadala, kalooban ng Diyos, na maranasan ng mga tao ngayon, lalo sa panahon natin, na malapit na ang kawakasan. Iba't ibang uri ng mga pagdurusa. Sa ano itinulad ng Biblia ang kasalukuyang kalagayan ng daigdig? Malulunasan pa po kaya ito? Tingnan po ninyo sa Isaiah 24:20. Ang lupa'y tulad ng lasenggong pasuray-suray at kubong maliit na hahapay-hapay. Sa bigat ng kasalanan ng kanyang tinataglay, tiyak na babagsak ang sandaigdigan at hindi na babangon magpakailanman. Ano'y tinulad ng Biblia? Ang kasalukuyang kalagayan ng daigdig. Ang sabi ng Biblia, ang lupa'y tulad ng lasenggong pasuray-suray at kubong maliit na hahapay-hapay. Yung taong lasenggo na kung lumakad pasuray-suray, isang tapik mo lang ron, babagsak na yun. Ganon din yung kubong maliit ng pahapay-hapay. Isang mahinang hangin lang babagsak na yun. Ganyan ang kalagayan ng daigdig ngayon. Malulunasan pa kaya ang kanyang mabigat na kalagayan? Ang sabi, sa bigat ng kasalanan ng kanyang tinataglay, tiyak na babagsak ang sandaigdigan at hindi na babangon magpakailanman. Kailan yan? Kailan magaganap ang pagbagsak ng daigdig? Sefanyas 1:14 hanggang 15 at 18. Malapit na ang dakilang araw ng Panginoon. Ito'y mabilis na dumarating. Kapaitan ang dulot ng araw na iyon. Maging ang matatapang ay iiyak ng malakas. Iyon ay araw ng puot, igalig at talamhad. Araw ng pagkasira at pagkawasak. Araw ng kadiliman at kalungkutan. Araw ng maitim at makakapal na uluulak. Hindi sila maililigtas ng kanilang pila o ginto
sa araw ng puot ng Panginoon. Matutupok sa apoy ng kanyang mapanibuguing puot ang buong daigdig, kapagkat bigla niyang wawasakin ang lahat ng naninirahan sa lupa. Kailan magaganap, mga kapatid, ang pagbagsak ng daigdig? Sabi ng Biblia, malapit na yung dakilang araw ng Panginoon. At ito'y mabilis na dumarating. Alin yan? Yun ay araw ng puot, ligalig at dalamhati, araw ng pagkasira at pagkawasak. Bakit araw ng pagkasira at pagkawasak? Sapagkat sa araw na yaon, ang sabi, matutupok sa apoy ng kanyang mapanibuguing puot ang buong daigdig, sapagkat bigla niyang wawasakin ang lahat ng naninirahan sa lupa. Sa makatuwid, mga kapatid, isang napakalaking kapahamakan ang naghihintay para sa daigdig at sa buong sangkatauhan. Siyang pangyayari na magiging mas malubha pa sa kasalukuyang mga nakapanlulumo na mga kaganapan ngayon na ating nasasaksihan. Yung mga nasasaksihan natin ngayon, malalakas na mga kalamidad, sa sinapit ng marami nating mga kapwa-tao sa iba't ibang panig ng mundo, kalunos-lunos, masasabi nating nakapanlulumo. Pero hindi pa yan. Merong paghigit na napakalaking kapahamakan na magaganap sa araw po ng kawasakan. Kailan yan? Sa araw ng paghuhukom. Isang nakapangingilabot na wakas ng mundo para parusahan ng Diyos ang mga tao dahil sa kanilang mga pagsalangsang at kasamaan. Pero mga kapatid, sa kalagayan yan, sa kalagayan ngayon ng mundo, na ang daigdig ay nasa ilalim ng sumpa ng Diyos. Pagkatapos ay nakalaan pa ito, nakatakda pa ito sa araw ng paghuhukom na siya pong magwawakas sa lahat ng kasamaan ng daigdig. Siyang kakilakilabot na wakas. Pero sa harap ng lahat ng katotohanan yan, meron pong inaasahan ng Diyos na patuloy na magbibigay luwalhati sa Kanya. Sino? Sino ang inaasahan ng Diyos na magbibigay luwalhati sa Kanya? Sa panahong ito na ang daigdig ay nasa ilalim ng Kanyang sumpa. Isaiah 24:16, mula po sa New International Version, babasahin natin sa ating wika. Mula sa mga wakas ng lupa ay nakarinig kami ng mga awit, kalwalhatian sa matuwid. Ngunit aking sinabi, namamatay ako sa ama ko. Ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawang may kataksilan. Oo, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawa na may lubang kataksilan. Sino ang inaasahan ng Diyos na magbibigay luwalhati sa Kanya? Sa panahong ito, ng sumpa ng Diyos sa daigdig, sabi ng Biblia, mula sa mga wakas ng lupa ay nakarinig kami ng mga awit, kalwalhatian sa matuwid. Kalwalhatian, ipinatutungkol sa Diyos nung mga taong umaawit mula sa mga wakas ng lupa. Sa makatuwid, sa panahong ito ng sumpa ng Diyos, mga kapatid, sa daigdig dahil sa kataksilan at kasamaan ng mga tao, may mga taong lumuluwalhati sa Diyos mula sa mga wakas ng lupa. Sa marami na nating pag-aaral, ang ekspresyon na mga wakas ng lupa. Alam na natin yan, di ba, mga kapatid? Yan ay tumutukoy sa ano? Sa panahon. Aling panahon? Panahong malapit na ang wakas ng mundo. Nagbigay ang Panginoong Jesucristo ng palatandaan kapag ang panahon ay nasa mga wakas na ng lupa. Alin yun? Yung pinanggit niya sa Mateo, ang pagsiklab ng unang digmaang pandaigdig noong Hulyo 27, 1914, 1940. Sa makatuwid sa panahong ito, itinakda ng Diyos na babangon ang mga taong magbibigay luwalhati sa Kanya. Saan magmumula ang mga taong inaasahan ng Diyos na magbibigay luwalhati sa Kanya?
mula sa panahong 1914, Isaias 24:15, kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Saan magmumula ang mga taong inaasahan ng Diyos na magbibigay luwalhati sa Kanya? Ang sabi ng Biblia, luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Kapag sinabing silangan, ang tinutukoy ay east. Subalit kapag sinabing silanganan, ang tinutukoy ay dulo o malayong silangan. Far east. Saan sa silanganan? O sa malayong silangan? Tinukoy ng talata ng Biblia, ang sabi, sa mga pulo ng dagat. Aling bansa ba sa malayong silangan ang binubuo ng mga pulo ng dagat? Walang iba kundi ang Pilipinas, na isang bansang binubuo ng mahigit na 7,000 ng mga pulo. Kaya nga ito'y tinatawag na Las Islas de Pilipinas. Di po ba, mga kapatid? Sino po kung gayon? Ang mga taong inaasahan ng Diyos na magbibigay luwalhati sa Kanya sa panahong ito ng malagim na sumpa ng Diyos sa mundo. Tayo po, tayo, ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa mga wakas ng lupa o sa mga huling araw na ito na nagsimula sa Pilipinas. Mga kapatid, dumating man ang panahon ng malaking pagsubok sa Iglesia. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat niloob niyang baka panindigan tayo sa katwiran. Ang marami man sa atin ay itinakwil, itiniwalag. Pero sumasampalataya tayo, mga kapatid. Tayo po'y Iglesia ni Cristo sa harap ng Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Maya-maya lang ay muling patutunayan sa atin, hindi tayo nagkamali ng ating pagpapasya. Naging pasya noon na tayo manindigan. Ano ang inaasahan ng Diyos sa mga pinili niya upang maging bayan niya? Pakinggan ninyo sa Jeremias 32, 38 hanggang 39. At sila'y magiging aking bayan. At ako ang magiging kanilang Diyos. Magkakaisa sila ng puso at layunin sa pagsunod sa akin para sa kanilang kabutihan at ng kanilang mga anak. Ano inaasahan ng Diyos sa atin bilang bayan niya? Sabi ng Diyos, magkakaisa sila ng puso at layunin sa pagsunod sa akin. Mga kapatid, huwag tayong bibitiw sa paninindigan sa katwiran. Huwag nating isusuko ang pagsunod sa Diyos sa lahat ng kanyang mga kautusan, kahit ano pang maranasan natin sa unahan ng ating paglalakbay. Bakit? Ano garantiya ng Diyos? Ang sabi niya, para sa kanilang kabutihan at ng kanilang mga anak. Tagos hanggang sa mga anak, hanggang sa anak ng mga anak natin. Ang pangako ng Diyos. Pagka tayo po ay patuloy na magkaisa ng ating puso at layunin sa pagsunod sa Diyos. Hindi sa tao. Anong mahigpit na tagubilin ng Diyos upang mamalagi siyang sumasa atin? O, uulitin ko yung tanong, napakalaga. Anong mahigpit na tagubilin ng Diyos upang mamalagi siyang sumasa atin? Para mamalagi yung pakikisama niya sa atin. Anong mahigpit na tagubilin ng Diyos? Amos 5:14. Gawin mo ang matuwid, hindi ang masama, upang ikaw ay mabuhay. Sa gayon sa iyo ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tulad ng sinasabi. Mga kapatid, hindi tayo nagkamali nang piliin nating gawin ang matuwid. Sukdulang itiwalag tayo. Ito ang mahigpit na utos ng Diyos. Ang sabi niya, gawin mo ang matuwid, hindi ang masama. Kung tagubilin ng Diyos na gawin mo ang matuwid, hindi ang masama, hindi lalo namang huwag nating susundin yung mali. Pwede ba yung, ang sabi ng Diyos gawin mo ang matuwid, pero sundin mo yung
ministro, kasi ministro yun. Kahit mali, pwede ba yun? Ang sabi ng Diyos, gawin mo ang matuwid, hindi ang masama. Ministro po yung nagsasabi eh. Bahala raw ang pamamahala. Sila daw ang mananagot sa Diyos. Sila ba ang mananagot sa ating kaligtasan? Pamamahala ba? Hindi, tayo. Tayo, bawat isa sa atin ang mananagot ng ating sariling katawan. Tayo ang magliligtas sa ating sarili sa pamamagitan ng ating pananampalataya at ng ating gawa. Anong oring gawa? Gawin mo ang matuwid, hindi ang masama. Ano pangako ng Diyos? Sa gayon, sasaiyo ang Panginoon. Mga kapatid, ng mga naninindigan sa katwiran, saan man panig tayo ng mundo naroroon, ang marami sa atin, hindi naman tayo magkakakilala. Nagkita-kita lang po tayo sa ganitong banal na gawain. Dahil po sa paninindigan, iisa ang ating espiritu, ang diwa, ang ating isipan, ang ating pananalig, na ang mga aral ng Diyos na tinanggap natin mula sa sugo, sa pamamagitan ng pagsunod at mahigpit na pagyakap sa mga aral na ito, ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Yun ang dahilan bakit nagkaisa tayong manindigan sa katwiran. Tayong papayag na ito'y masira. Naglalakbay pa tayo. Opo, malapit ng araw ng paghuhukom. Pinag-aaralan nga natin ngayon itong mga nangyayari ngayon. Sumpa ng Diyos sa daigdig. Yan ang katunayang malapit ng araw ng paghuhukom. Pero napakaraming panganib. Hindi lang ng buhay natin sa mundong ito, pati na ng pag-asa natin sa kaligtasan. Huwag nating bibitiwan ang paninindigan sa tama at sa katwiran. Huwag tayong gagawa ng masama. Hindi dahilan itong ating kalagayan ngayon para matulad na lamang tayo sa mga taga-sanlibutan. Lalo nating patunayan sa Diyos na siya ang lahat-lahat sa ating buhay, na siya ang makapangyayari sa ating buhay. Sa lahat ng lakad ng ating buhay araw-araw, laging nakasalig sa kanyang kalooban ang ating mga paglakad. Pagka ganyan tayo, mga kapatid, ano garantiya ng Diyos? Sa gayon, sasayo ang Panginoon. Yan ang kailangan natin ngayon, mga kapatid. Kasi nga, napakaraming panganib eh. Nasa ilalim ng sumpa ang mundo. Madadamay tayo pag hindi tayo sinamahan ng Diyos. Pagka tayo iniwan at pinabayaan ng Diyos, matutulad lang tayo sa mga taga-sanlibutan. Pero mga tao tayo ng Diyos. May pangako ang Diyos sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. May kondisyon lang. Gawin mo ang matuwid, hindi ang masama. Sa gayon, sa iyo ang Panginoon. Kung kasama natin ang Diyos, mga kapatid, lumubha man ang lumubha ang mga kaganapan sa daigdig, hindi tayo mapapaham. Hindi tayo madada. Higit sa lahat, ano pangako ng Diyos sa mga naninindigan sa paggawa ng matuwid? Sabi pa, gawin mo ang matuwid, hindi ang masama, upang ikaw ay mabuhay. Aling buhay? Ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na hahantong sa langit. Ang paninindigan sa katwiran ng maghahatid sa atin sa pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, sino sa inyo sa pagtitipong ito ang nababalisa? Sino ang naguguluhan ang isip? O halos hindi alam ang gagawin sa dami ng intindihin sa buhay? Sino ang napipighati at halos sumuko sa bigat ng dalahin sa buhay? Nag-aalala bilang magulang, ano kaya ang mangyayari sa amin ng aking mga anak?
na ipagkait na rin sa kanila, kanilang kinabukasan, nagsakripisyo. Pero ano ang kahihinatnan ng kanilang kinabukasan? Ganun ba ang kalagayan natin? Samantalahin natin mga kapatid, narito tayo sa pagsamba, tumulog tayo sa Diyos, tumaing tayo sa Kanya. Sabihin natin, pagpalain mo po ako, O Diyos. Nakikita mo ang aking pagsisika na mabuhay. Kung ano gusto mo para sa amin. Nabubuhay kang ikaw ang binibigyan ng kaluguran. Bahala ka na po sa amin. Ano pangako ng Diyos na dapat magsilbing inspirasyon sa atin ngayon? Pakinggan ninyo ang mga huling talata. Jeremias 32:40 hanggang 41. Makikipagtipan ako sa kanila ng isang walang hanggang tipan. Pagpapalain ko sila habang panahon. Matuturoang sumunod sa akin ng buong puso upang hindi na sila tumalikod pa sa akin. Ikagagalak ko ang gawan sila ng kabutihan. Ipinapangako kong patatatagin ko sila sa lupaing ito. At gagawin ko ito ng buong puso at kaluluwa. Mga kapatid, tunawa ang mata mo ng bawat isa sa atin. Ito sana ang matupad sa buhay ng mga magulang na naririto. Ito rin sana ang matupad sa buhay ng mga kabataan, ng mga anak. Halos kawawa ang kalagayan. Maaaring kawawa sa ating paningin. Pero sa paningin ng Diyos ay napakapalad sapagkat lingid sa kaalaman ng marami, merong nakalaan ng Diyos na pagpapala na mula mismo sa Kanya. Siya mismo ang nagpahayag. Ipinangako niya ang mga salitang ito. Ang sabi ng Diyos, makikipagtipan ako sa kanila ng isang walang hanggang tipan. Ano yun? Pagpapalain ko sila habang panahon. Narinig niyo yan mga kapatid. Sabi ng Diyos, pagpapalain ko sila habang panahon. Hindi lamang yan. Ikagagalak ko ang gawan nila ng kabutihan. Gusto natin ng mabuting kalagayan. Opo, hindi man masagana, pero hindi ka mapapahamak. Walang sino man sa atin ang madadamay sa mga nangyayari sa mundo. Yan ang gagawin ng Diyos sa atin. Higit sa lahat, ang sabi ng Diyos, pinapangako ko, patatatagin ko sila sa lupaing ito. Alin ang lupaing binabanggit ng Diyos? Sa bayang banal, ibig sabihin, makatitiyak tayo. Tayo'y makararating sa piling niya sa bayang banal. Basbasan nawa tayong lahat sa ating mga paglapit. Tumayo kayo at tayo mananalangin. Manaming Diyos, salamat po ng napakarami. Niliwanag mo sa aming mga puso't isipan ngayon kung bakit nagaganap ang mga nakikita namin ngayon na mga kalunos-lunos na mga pangyayaring kinapit ng maraming mga tao dahil sa mga kalamidad, malalakas na mga bagyo at mga pagbaha, ang malaganap na epidemya na hanggang ngayon ay hindi pa nalulunasan, ang maraming digmaan at kaguluhan at kriminalidad, lalong paglubha ng kasamaan ng mga tao. Lahat ng ito naging dahilan para sumpain mo ang mundong ito. Kaya sa paglalakbay sa daigdig ngayon, sa panahong itong malapit ng kawakasan, lalong nanganganib ang maraming mga tao. Kami man ay naglalakbay din sa gitna ng maraming kapanganiban. Ngunit may pangako ka sa amin. Kung mananatili kaming tapat sa iyo, kung gagawin namin ang matuwid at hindi gagawa ng masama, ikaw ay laging sa amin.
at hindi mo kami pababayaan. Ama, itong sinisikap naming gawin, halika na sa aming pagsampa. Ligapin mo na kaming lahat. Iunat mo sana ang iyong kamay. Abutin mo bawat isa sa amin. Saan man kami panig ng mundo naroroon. Abutin mo kami, Ama. Haplusin mo ang aming mga puso. Tapikin mo ang aming likod. Mapawi ang aming karamdaman. Maawa ka, Ama. Wala kaming ibang inaasahan. Wala kaming masulingan. Walang umaaliw sa amin. Ikaw lamang, Ama. Halika lang. Halika sa bawat anak mong sumasamba ngayon. Pagbulayan mo kami lahat. Mangyari na ang mangyari. Dumating lang, dumating sa mundo. Pero Ama, sa'yo kami manangalok. Sa'yo kami magtitiwala. Ikaw ang aming susundin. Ikaw ang aming paglilingkuran. Isang araw mula ngayon, dadalhin mo kami sa piling mo. Sa bayang banal. Doon kami tatahal magpakailan-kailanman. Walang maiwan sa daan ng paglalakbay. Mula sa mga magulang hanggang sa mga anak. Tandaan mo kami lahat. Ang mga anak mong nagsakripisyo. Nanindigan sa katwiran. Sukdulang itakwil ng mga maraming mga mahal sa buhay. Ng mga kapatid namin sa iglesia. Kinabuhian kamit nilayuan. Ngunit tiniis namin ang lahat. Wala kang iiwan sa amin. Tandaan mo kami lahat. Dalhin mo kami sa piling mo. Panginoong Jesus, ipamagitan mo kami sa Ama. Huwag mo kami iiwan. Huwag mo kami pababayaan. Kumikilos ang dyablo para alisin kami sa kaligtasan. Tulungan mong manatiling matatag na naghahawak kami sa mga aral na tinanggap namin sa sugo. Huwag mabaklas sa amin ang tunay na pananampalataya. Tulungan mong pakipagbaka kami ng mabuting pakikipagbaka. Maingatan namin ang pananampalataya. Matapos namin ang aming takbuhin. Matamo namin ang buhay na walang hanggan. Ama, nagkakatiwala na kami. Narinig mong aming mga panalangin. Binasbasan mong muli ang iyong mga anak. Ikaw ang aming kasama araw-araw. Di mo kami iiwan. Lalo na ang mga kapatid namin na patuloy na inaapit ginikipit. Lalo na pamilya ng KRD. Ang KADL, ang KADF. Mga kasama nilang hanggang ngayon ay nasa kulungan. Halalahanin mo sila araw-araw. Huwag mo silang pababayaan. Magalang po namin hinihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo.